classmates! Welcome to our vlog! Again, tayo ay pupunta sa isang area natin dito sa Tobog City, sa isang manggahan na hawak natin dito sa Tobog City. At ang mga teammates natin ay kasunod na natin. Ito yung Omengan Farm at Calagdao, Tobog City. Medyo maluwang-luwang itong area na to. Approximately mga 1,200 trees ito na average size. So ang flower induction ito, if I'm not mistaken, is February 2 and 3. Dalawang araw nating pinabulaklak yung ating papasyalin na manggahan ngayon. So if it's February 2, that means 29 days plus anong date ngayon? Today is 13 if I'm not mistaken. So 42 days na siya. 42 days yung ating manggahan. So yung manggahan na to medyo challenging. Medyo challenging kasi unang-una sa Tobog City ang weather medyo maginaw. So normally tayo ay naghuhugas na around at this time of March. Minsan naghuhugas na kami ng 37 days, 36 days. Pero ito ngayon pa lang tayo maghuhugas. Kasi medyo late yung progress ng ating mga bulaklak. At medyo challenging din. Pangalawa, dahil hindi pare-pareho yung labas ng bulaklak. When I say hindi pare-pareho ang labas ng bulaklak, ibig sabihin nun, mga kasama, may mga naunang lumabas. At meron talaga huling lumabas, no? Kung titignan namin yung bulaklak, para bang ang agwat niya parang mga 7 days or more. Yung iba, more than 7 days. So, we had to make a decision, a very hard decision, kung kailan papabaunan. Okay. Third, medyo challenging kasi kapag Marso na, alam naman na natin mga kasama. Kapag Marso na, medyo ang insekto madami na. Lalong-lalo na yung tawagin natin cutworm, armyworm, o sa Tagalog yung harabas, yung dangan-dangan, dumadami na yan. So kaya medyo challenging siya kasi ito yung isa sa mga decision na kailangan gawin ng mga manggero katulad natin kung pwede na bang galawin ang bulaklak during pollination stage. Alam naman natin, after pabaon, dapat hindi natin gagalawin bulaklak hanggang sa makakuha na siya ng butil. Kapag may nakita na tayong nakapag-fruit set na, saka lang natin siya gagalawin. Pero during this months, starting March, alam natin na sa pagbisita natin, maaaring may nakikita na tayong mga insekto na maaaring makapaminsala ng malaki sa ating mga mangga, sa ating mga bulaklak kung hindi natin gagalawin. So we also had to make that decision here at Omengan Farm kasi nung umulan isang araw at tayo ay nagpumitik ng wagwag, nag-tree shaking tayo, marami nang nalaglag na mga uod. So 3 days ago ay nag-decide tayo na magpaypay. Tawag namin dito ni Sir Upong, iwawantuan na natin ito. Mahala na kung merong hindi magtutuloy ng fruit set, pero mas mahirap kung papayagan natin ang mga insekto na makapaminsala dahil hindi natin ginalaw, no? So yun, so mamaya malalaman natin, no? We are very excited, no? Here at Omengan Farm kasi nga napakalaki ng area at tayo ay excited kung malaman kung nagtuloy ang fruit set, considering na ginalaw natin siya, no, na medyo kumukuha pa lang ng butil. Mamaya didiscuss din natin, no, kung paano natin ginawa yung pag-spray prior to successful fruit setting na sana ay no-no sa ating mga mangyero. Pero ginagawa natin yung mahirap na desisyon na yun dahil nga may nakikita na tayong mga dalaw ng mga mapapansalang insekto. Okay? So mamaya samahan niyo ulit ako mga manggero classmates. Tingnan natin, no? We're very excited to see whether ang ating hawak na Omengan Farm in Tobog City ay nakapag-fruit set successfully. Maraming salamat, manggero classmates. Good morning!